Hi mga boss, eto, kakalkalin natin yung blinab ko noon na induction stove or induction cooker. So wala siyang brand. And ngayon lang ako makakakita ng loob ng ganito kasi mostly na nakikita ko, napapanood ko lang ay yung mga repair ng ganito. So ngayon ay hindi siya repair, talagang stock lang talaga yung gagawin natin. Okay, so eto, induction cooker na 3,300 daw di umano yung kanyang wattage, pero wala namang 3,300. Okay, pero okay na para matipid tayo sa kuryente. So para sa mga gustong bumili pala ng ganire, para ano naman, may commission naman tayo sa vlog. Kasi nga sarili natin bili and hindi siya sponsor. And yun lang naman ang time para kumita naman tayo ng kahit konti. Okay, nandyan guys sa dyan sa baba. Yan, lalabas dine. Dine ba o dine? So, doon nang galing ito, binili natin. May mga branded like Philips, Panasonic, Aiwa, meron ba? Nokia. Okay. So, eto buksan natin, try nating tingnan yung loob niya. Kung paano gumagana yung ganito. Kulang yata ng screw walang screw din. Walang screw sa gitna, dalawa. Tinipid. Tinipid yung niya. Ayan, tinipid. Iyon. So, eto, yung kanyang loob. Kikita nyo ba? Ayun, okay na. So, ayan yung kanyang loob. Wala pa. Ayan. Ito yung kanya tempered glass. Okay, ang tempered glass kasi ay resistant sa heat, resistant sa biglang lamig. Okay, so ayan guys yung kanyang loob. Ang galing nga. Ito lang, talaga nagpapainit sa kanya. Yung conventional kasi na lutuan, para siya yung yung heater ng plancha, nakalublob sa aluminum. Ganon. Kaya mas, kung ako yung papipiliin, mas efficient naman sa kanila compare sa traditional sa infrared. Kasi infrared talagang yung nakalabas na talaga yung kanyang coil, yung heater. Pero comparing sa efficiency doon sa traditional na plate na ganon, tapos yung infrared, then dito sa induction, mas efficient, mas hamak na mas efficient yung ganito. Kasi dito, kung lang yung bandang pinatong mo yung metal, doon lang yung mainit. Dito sa side, hindi na. So, mas efficient para sa akin yung ganito. Mas matipid. Kumbaga yung init, wala siyang tapon kasi naka-concentrate lang talaga sa puwitan ng cooktop or yung lutuan. Yan, yung infrared at yung may metal na ganon, dun sa side lalabas, dito sa ilalim, doon siya kumbaga natatapon yung init. Kaya ibang ganito talaga mapapanipis pa ng husto Maganda sana yung ganun. Pwede mo isiksik lang sa motor mo. Yun nga lang kasi yung inverter na dadalhin mo, mabigat. So, stock pa natin. Ito yung kanyang yung kanyang coil. Sa induction heater kasi, sa mga industrial, ang tawag nila dito, work coil. Induction coil. Ano lang yan? Naka-loop lang na ganyan na coil. Then kapag aluminum yung gagamitin mong lutuan, ayaw niyang gumana. So dito sa kanyang control panel ay meron siyang capacitive sensor dito. So hindi talaga sasayad yung daliri mo dyan kasi meron pang salamin dito sa ibabaw. Then meron siyang display at mga LED sa kanyang modes. Then ito naman yung kanyang blower na 18 volt DC 8, batang bata. Okay, so tanggalin natin ito. Natanggal ko na yung kanyang screw. Yan lang guys, yung work coil or yung kanyang anong tawag dito, magnetic coil. Then ito yung kanyang mismo induction tawag dito, circuit board, main board. So napakasimple lang pala. Meron siyang standby power supply.
And ito yung kanyang IC. So, check natin yung IC. Mahina na kasi yung mata ko sa ano, malilit na bagay. Kaya ako tumigil sa repair dahil dyan. Ang number niya ay SM28654AGP. Yun ba yung pangalan niya or yung LA 500,000? And yung isang number ng IC, yung kanyang standby supply ay ang number niya is CA8044H. Okay, lagay ko na lang, nasa screen naman. So yan lang yung kanya ano. Tapos I think ito ay yung kanyang diode, then yung kanyang IGBT. Then meron siyang, is this a relay or capacitor? Mylar capacitor. Mylar capacitor. Then meron, ewan kung Mylar yan. Tingnan natin. Check natin. Maganda kasi may ganito. Tipid ka na sa gas. Tapos magkano lang siya. Hindi mo kailangan ano, gumastos na malaki para maka... okay na pala. Lo! So, dito yung kanyang supply. Yung supply niya talagang hindi siya pang 3,000 watts. Okay, pang 1,000 watts lang siya. Mahigit. So, dito yung supply, line 1 and line 2. Then, meron siyang jumper. Fuse. It's a fuse. Papunta sa bridge rectifier. AC in, then negative. Meron siyang jumper din, papunta sa dito sa kanyang source ng IGBT. Yes. Doon muna. Then, yung isa naman dito sa positive. Ito yung positive niya. Papunta dito, papunta sa work coil. Yan. Heating coil. But not totally mainit yan. Papunta dito, may nakaparallel na isang capacitor. It's a Mylar capacitor. Value? Ang value niya guys ay labo. Then dito may nakaparallel dito sa line 1, line 2. Hindi siya electrolytic ang ginamit kundi Mylar. Then ito naman sa papunta yung isang linya ng work coil ay papunta sa drain. Yan, collector ng IGBT. Then yung kanyang gate ay meron siyang bias resistor. Iwan kung ilang value niyan. Then ito yung signal papunta sa kanyang IC. So ang talagang protection dito na dapat ito wala kasing coating dapat may coating ito na lalo kung pag sa kusina madumihin yan, moisture kumbaga. So dito papunta sa IC. So hindi na natin pakikialaman dyan. So simpleng ano lang siya. Ito yung kanyang standby supply. Ito may electrolytic. Okay, tapos yung rectifier niya dito na rin kumuha. Ewan ko lang kung pwedeng gamitin dito as a replacement yung mga IGBT ng welding machine. So pwede lang siguro kung same lang naman na ano. Kailangan tatanggalin yan. Okay, so ayan, so nailagay na natin yung kanyang takip. Mukha na naman siyang lutuan, mukha na naman siyang maayos. Yun nga lang guys, sinasabi ko na sa inyo, papaunahan ko na kayo na sa ganong klaseng presyo, huwag na tayo mag-expect kasi nga napakasimple. So looks napakasimple sa loob, it looks naman napakasimple ayusin. So subukan natin after nating in-stock yung kanyang loob. Yeah. Try natin kung gagana pa siya or hindi na. After nating inalikot. Okay, so ayos naman. Yun. So, nag-standby naman siya. Yan yung nagsusupply dyan yung maliit na transformer kanina. So, napakahina lang nun. Then, subukan natin dito.
Huwag lang natin masyadong ilapit yung ating camera kasi nga yung kanyang magnetic wave. Kasi nga induction. Ibig sabihin, nag-i-emit siya ng mataas na electromagnetic na napakabilis. Yun yung nagpapainit sa metal. Okay, kaya strict yung mga transformer sa frequency. Kasi nga hindi maganda sa metal ang high frequency. Magme-melt. Okay. Ayun, gumana. Try natin sa fry. Yun lang ayaw ko dito, nag-start siya always sa pinakamataas na wattage. Ay, mainit oh. Mainit na siya. Yan, umuusok-usok na siya. So, yun ang gamit naman dito. Touch sensor. Pag inangat naman natin yung eto, mainit na siya. Umuusok na dito pero dito hindi pa mainit. So, ganun ang induction. Concentrated lang dito talaga. So, efficient. Walang natatapon dito sa side. Ayun. Titigil naman siya magluto pag inangat natin. Ayun na. So, nag-stop na siya. Pag binalik natin, andra siya ulit. Halos parang lumulutang ngayon yung frying pan pag umandar siya. Yun o, sa lakas ng magnetisan niya. So ang ginagamit ko dito guys ay eto, yung Sidea. Gusto niyo makita kung gaano kalakas. Makulimlim na kasi hapon na. Try natin. Pinakamataas yan. Pinakamataas ba? Yes, pinakamataas. Nasa 1,300 watts. Okay. Wala kasi mahirap matusta yung niya, ilalim. Lakas.